May mga bagay na hindi mo naiisip hanggang sa bigla na lang nilang salakayin ang buhay mo, winasak ang lahat ng nalalaman mo. Lahat tayo ay may mga sikreto, madilim na sulok na hindi natin pinangarap na harapin. Ayaw maalala, ngunit hindi lahat ay maaaring tumakas magpakailanman. Akala ko naiintindihan ko na ang lahat hanggang sa araw na natuklasan ko ang katotohanan tungkol sa sarili ko, tungkol sa aking ina at tungkol sa kanya, si Alex. Ang taong akala ko ay walang espesyal, ngunit marahil siya lang ang sapat na malakas para protektahan ako mula sa mga kakilakilabot na bagay na papalapit. Ang eksena ay nagbago kay Layla na nakaupo sa tabi ng apoy, ang liwanag na sumasayaw sa kanyang mukha, ang tunog ng apoy na lumilikha ng isang nakakagulat na kapaligiran. Nagsimula ang lahat noong napagtanto ko na ang mundong alam ko ay hindi tulad ng inaakala ko. Ang aking ina, ang taong laging nagmamahal sa akin, ang taong nagturo sa akin sa bawat hakbang sa mundong ito, ay isang nilalang na hindi tao. Flashback, tumitingin ang ina ni Layla sa apoy, kumikinang ang kanyang mga mata, kakaiba at nakakatakot. Ang apoy sa kalan ay tumalon ng mataas, na naglalagay ng madilim na anino sa kanyang mukha. Akala ko normal na tao lang ang nanay ko, pero hindi. Bahagi siya ng mundong hindi ko naisip, isang madilim na mundo, puno ng mga nilalang na hindi ko maisip. Ang nanay ko ay isang aswang. Ngunit ang pinakakinatatakutan ko ay hindi ko alam kung tao ba talaga ako. Matatakasan ko ba ang dilim na yon, o unti-unti ba akong nagiging isa sa kanila? Inilabas ng kamera ang pinto, kung saan kumukupas ang liwanag habang humahakbang si Layla sa kadiliman. Isang malakas na hangin ang umihip sa bintana, na gumagawa ng isang matalim at tumitili na tunog. I can't stand here and watch things fall apart. If I don't act now, things will never be the same again. And one thing I know for sure, sa mundong ito, hindi lahat ng nilalang ay kaaway. May mga taong tatayo sa'yo kahit napoprotektahan ka. Kahit sila ay mga taong hindi mo akalain na makakatulong. Mabilis na pinutol ng kamera ang mukha ni Alex, isang misteryosong figura na sa tingin ni Layla ay walang kakaiba. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang mga mata, nararamdaman ng manonood ang isang nakatagong kapangyarihan na hindi madaling makita ng lahat. Ngayon, hahanap ako ng mga kasagutan. Kailangan kong harapin ang kadiliman, harapin ang mga bagay na wala sa atin ang gustong paniwalaan. At gagawin ko ito hindi lang para iligtas ang sarili ko, kundi para pigilan ang mga nilalang na kinatatakutan kahit ng pinakamalakas na tao. Larawan ni na Alex at Layla na nakatayo sa gitna ng isang madilim na kagubatan. Ang mahinang liwanag mula sa kanilang mga flashlight ay tumatanglaw sa kanilang mga seryosong mukha. Tunog ng mga sanga na pumuputok sa ilalim ng kanilang mga paa. Biglang may umuungol sa di kalayuan na ikinagulat ni Layla at Alex. Nagkatinginan sila handang harapin. Boses ni Layla. Ito ay isang laban hanggang kamatayan at hindi ako susuko. May mga bagay na malalaman lang natin kapag huli na ang lahat. Buong buhay ko akala ko naiintindihan ko na ang mundong ito. Pero nakilala ko siya, si Alex. Isang lalaking akala ko mahina, iba, walang espesyal. Pero nagkamali ako. Hindi siya ordinaryong tao. Mabilis na lumipat ang eksena kay Alex, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Maamo ang mukha, ngunit may isang bagay na mahirap intindihin sa kanyang mga mata. Tahimik na nakatayo si Alex sa gitna ng mga tao, walang pumapansin sa kanya, maliban sa ilang mapangakit na tingin. Nakatingin siya kay Layla, ang babaeng inalagaan niya mula pagkabata. Palagi kong iniisip na si Alex ay isang kakaibang tao lamang sa ngayon. Siya ay naiba sa iba, hindi gaanong nagsasalita, at laging tahimik na nag-iisa.
Ngunit hindi ko inaasahan na sa likod ng mahinang shell na iyon ay isang sikreto, isang misyon na hindi niya maaaring talikuran. Bumagal ang eksena, nakikita si Layla na naglalakad sa nayon sa gabi. Madilim ang gabi, madilim lang ang mga ilaw mula sa mga bintana. Naglalakad si Layla sa mga bahay, puno ng pag-aalala ang mga mata. Napakawalang muwang ko. Akala ko noon, wala akong pakialam sa mga tao sa paligid ko, na magiging maayos ang lahat. Pero nagsimulang magbago ang lahat nang makakita ako ng kakaibang lalaki sa kabubatan. Tumingin siya sa akin, madilim ang mga mata, na para bang nanghuhuli siya ng biktima. At pagkatapos ay nakilala ko ulit si Alex. Naglalakad si Alex sa kabubatan, ang kanyang mga braso ay humahaplos sa mga lumang puno. Isang kakaibang tunog ang umaalingaw sa hangin, dahilan upang mapahinto si Alex at lumingon. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam kay Alex. Kahit na wala siyang sinasabi, ang mga mata niya ay hindi ako makatingin sa malayo. May tinatago siyang sikreto na hindi ko maintindihan. Hindi lang siya ang tagapagtanggol ko, kundi ang mandirigma ko. Isang mandirigma sa isang digmaan na hindi ko akalain na lalaban ako. Putol kay Alex na tinutulungan si Layla sa isang mapanganib na sitwasyon. Isang grupo ng mga estranghero mula sa nayon ang malapit nang umatake sa kanya. Tumayo si Alex para kay Layla, ibang-iba na ang itsura kumpara kanina. Siya ay tahimik ngunit determinado, at napagtanto ni Layla na hindi siya ang mahinang lalaki na inakala niya. Noong nawala ang mga bagay-bagay, nang ipasok ako sa mundong hindi ko maintindihan, siya lang ang tumayo para sa akin. Hindi dahil sa kabaitan kundi dahil may misyon siya. Isang misyon na hindi ko maisip. At ngayon, kailangan kong matutong magtiwala sa kanya kahit na hindi ko alam kung kaya ko. Papalapit na ang kuha, ang liwanag mula sa parol ay dimli na nagliliwanag sa mukha ni Layla. Tumingin siya sa mga mata ni Alex, nakikita ang lakas at determinasyon na nakatago sa loob niya. Si Alex ay hindi ordinaryong tao. Hindi siya ang inakala kong mahina at hindi mahalaga. May nakaraan siya, isang sikreto na ayaw niyang malaman ko. At ngayon, kailangan kong harapin ang katotohanan na siya ang mangunguna sa akin sa pakikipaglaban sa mga nilalang na walang pinaniniwalaan na umiiral. Ang eksena ay pinutol sa mga kakaibang nilalang, binalot sila ng kadiliman. Nakakatakot na tunog ang maririnig sa malayo. Magkaharap sina Alex at Layla, handang harapin ang mga hamon sa hinaharap. I have no choice. I have to fight even though I don't understand everything about this world. Because once you see the unexplainable, there's no turn back. And when the war between the supernatural forces begins, I know there's only one person who can help me overthrow it, and that's Alex. Dahan-dahang umatras ang kamera, naiwan sina Alex at Layla na nakatayo sa gabi. Ang mahinang liwanag mula sa parol ang tanging pinagmumulan ng liwanag. Sumipol ang hangin sa mga puno, mas bumilis ang tibok ng puso ni Layla. Ito ay simula pa lamang at hindi ako sumusuko. Nagsisimula ang eksena sa isang madilim na bahay, ang tanging liwanag na natitira mula sa kumukutitap na apoy sa kusina. Nakatayo si Layla sa silid, ang kanyang mga mata ay malungkot na nakatingin sa lumang mesa kung saan nakaupo ang kanyang ina. Ang kanyang ina, isang medyo may edad na babae, ay tahimik na nakaupo habang nakatingin sa malayo, na parang nag-isip ng isang bagay na napakalayo. Boses ni Layla, pabulong, nalilitong boses. Si Nanay ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko noon pa man. Itinuro niya sa akin ang lahat, pinrotektahan ako, minahal ako ng hindi kayang gawin ng iba.
Pero kung alam ko ang totoo tungkol sa kanya, magagawa ko pa bang mahalin siya? Unti-unting lumilipat ang eksena sa nakaraan, kung saan bata pa si Layla. Si Layla ay tumatakbo sa labas kasama ang kanyang ina, masayang tumatawa sa sikat ng araw, ang imahe ng isang masayang pamilya. Ngunit ang lahat ay tila napakaganda para maging totoo. Boses ni Layla patuloy nanginginig. Lagi akong pinoprotektahan ng nanay ko sa lahat. Mula sa mga bata sa nayon hanggang sa hindi inaasahang panganib. Pero hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa nakaraan niya. At hindi niya binanggit ang madilim na anino sa buhay niya hanggang sa Nakaharap ang kamera sa mukha ng nanay ni Layla. Nagtatrabaho siya sa kusina, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na mapayapa tulad ng dati. Isang anino ang dumaan sa bintana, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang senyales. Naglakad si Layla palapit sa kanyang ina. Boses ni Layla, pabulong, puno ng pag-aalala. Mamay, hindi ka ba sinasabi sa akin? Napahinto si Nanay Layla, may kakaibang liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Parang may gustong sabihin pero napatigil, umiling lang at mumiti. Nanay Layla, pabulong, mahina ngunit misteryoso ang boses. Hindi mo kailangang malaman ang mga bagay na iyon. Ang iyong buhay ay kailangang mamuhay ng simple, nang hindi nababalot sa mga anino ng nakaraan. Mabilis na maputol ang eksena, dumilim ang langit. Pakiramdam ni Layla ay may mali, parang may gustong itago ang kanyang ina. Tahimik na umalis ang nanay ni Layla, naglalakad sa kabubatan. Boses ni Layla, pabulong, naguguluhan. Nay, bakit ka pupunta sa kabubatan sa gabi? Pwede bang Nagpasya si Layla na sundan ang kanyang ina. Palihim niyang sinusundan ang kanyang mga landas sa madilim na daanan ng kabubatan. Nang makarating siya sa isang desyerto na lugar, nakita niya ang kanyang ina na tahimik na nakatayo, nakatingin sa malayong lugar sa kadiliman. Umihip ang malakas na hangin at mula sa dilim, isang kakaibang figura ang lumitaw. Hindi makapaniwala si Layla sa kanyang mga mata. Boses ni Layla, nanginginig, hindi makapaniwala sa nakikita. Nay, ano ka ba? Tumalikod ang ina ni Layla, hindi na ang mukha niya ang kilala ni Layla. Nagsisimula siyang magbago, kumikinang ang mga mata, nawala ang balat at may kakaibang anyo ang lumitaw. Tumayo si Layla, nanlalaki ang mga mata sa takot. Ang ina ni Layla sa mahina at nagbabantang boses. Layla, hindi mo naintindihan. Hindi mo maintindihan ang mundong ginagalawan ko. Isa akong aswang, hindi tao. At hindi ka rin normal na tao. Umurong si Layla, parang kulob na tumatama sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang ina. Layla, hindi matanggap, sumisigaw. No. It can't be. I'm not. How could it be an aswang? Ang eksena ay lumabo, ang tanawin sa paligid ni Layla ay tila nag-iba, nawala sa dilim. Ang ina ni Layla ay nag-transform sa isang nakakatakot na nilalang, matangkad at matangkad, na may kumikinang na mga mata. Si Layla ay umatras sa takot. Ang ina ni Layla, mabagsik ang boses, ngunit puno rin ng sakit. Nabuhay ako sa dilim, itinatago ang lahat para protektahan ka. Mahal kita, ngunit bahagi ako ng mundong ito, isang mundong hindi mo lubos na mauunawaan. Masusuklam mo ako, ngunit hindi ko mababago iyon. Bumagsak si Layla sa lupa, puno ng luha ang mga mata. Pakiramdam niya ay biglang gumuho ang lahat sa mundong ito. Layla, humihikbi, puno ng sakit. Nay, bakit mo ako itinago?
Bakit mo ako hinayaang mamuhay sa isang kasinungalingan nitong mga taon? Lalapit si Nanay Layla, ipinatong ang kamay sa balikat ni Layla, medyo mahina ang boses. Nanay Layla, maamo ang boses ngunit puno ng pag-aalala. Kailangan mong maunawaan na may mga bagay na hindi natin mababago at may mga bagay na hindi natin makontrol. Ang mundong ito ay puno ng mga nilalang na mas malakas kaysa sa anumang bagay na nakilala mo. At nakipaglaban ako sa kanila sa buong buhay ko. Mabilis na pinutol ng kamera si Layla sa pagpasok sa silid, nakaupo at nakatingin sa isang lumang larawan ng pamilya. Ang larawan ay kumukupas na nagpapakita ng isang sulyap sa mga nakalimutang taon. Ang kanyang ina ay nakipaglaban sa mga nilalang na ito at siya ay nagsakripisyo ng labis. Hindi ko matatanggap ang katotohanan ito. Ngunit hindi ako maaaring umatras. Ang nararamdaman ko ngayon ay takot at sakit. Ang sakit ng isang batang iniwan sa dilim. Ngunit hindi ko hahayaang mag-isa ang aking ina. Kailangan kong lumaban. Dahil alam ko, hindi lang ang aking ina, ngunit mayroon akong isang misyon na hindi ko pa nagagawa. Kung kailangan kong harapin ang kadilimang ito, gagawin ko. Dahil hindi ko hahayaang lumaban ng mag-isa ang aking ina. At hindi ko hahayaang masira ang mundong ito. Nagsisimula ang eksena sa malamlam na liwanag, tense na kapaligiran, madilim na eksena sa gabi, masukal na kabubatan. Ang ingay ng ihip ng hangin, mga sanga na nagbibitak. Nagmamadaling naglakad si Layla sa kabubatan, pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Nararamdaman niya ang presensya ng panganib. Layla, nanginginig, boses na puno ng takot. May naririto. Nararamdaman ko ang presensya nito. Pero makakatakas ba ako? Ang eksena ay mabilis na pumutol sa dilim sa likod ni Layla. Isang malaking itim na anino ang mabilis na gumagalaw, na may nakakatakot na tunog, ang mga yabag nito ay umaalingaw-ngaw na parang hinahabol siya. Layla, hinihinal, puno ng gulat ang boses. Hindi pwede. Papalapit na. Anong gagawin ko? Ang eksena ay naputol sa isang madilim na eksena, kung saan si Alex ay tahimik na nakamasid mula sa malayo. Nakita niya si Layla na tumatakbo palayo at agad na sumugod sa kanya upang iligtas ito. Malakas ang kanyang mga hakbang, hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng kahinaan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Layla si Alex hindi bilang isang mahinang tao, ngunit bilang isang malakas na tagapagtanggol. Layla, nagulat, humihina ang boses. Alex. He's not like I thought. Lalapit siya. Nagmamadaling pumasok si Alex, gamit ang kanyang kamay para itulak si Layla sa isang tabi at humarap sa paparating na maitim na nilalang. Tensyonado ang eksena, matatag na tumayo si Alex, hawak ang isang kumikinang na espada sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay mabagsik at determinado. Alex, sumisigaw ng malakas, puno ng kapangyarihan. Layla, tumakbo ka. Pipigilan ko sila. Bumalik si Alex para tingnan si Layla, puno ng pag-aalala, ngunit lakas din ang mga mata nito, na para bang matagal na niyang pinaghandaan ang laban na ito. Nakatayo si Layla, nakatingin sa kanya, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Layla, humihikbi, nalilito. Alex, sino ka ba talaga? How could you? Lilitaw mula sa dilim ang nilalang na aswang, na may nakakatakot na anyo, kumikinang na pula ang mga mata. Nagsimula na ang eksenang labanan sa pagitan ni Alex at ng nilalang na ito. Walang humpay siyang lumalaban, makapangyarihan at tumpak ang bawat suntok niya. Gayunpaman, hindi pa rin madaling talunin ang aswang. Alex naglalaban pa rin, determinado. Layla, huwag kang tumahimik. Kung hindi ko mapigilan, wala nang magtatanggol sa'yo.
Nakita ni Layla na napaatras si Alex ng kapangyarihan ng aswang. Ngunit hindi siya makatayo. Napagtanto niya na may kailangan siyang gawin. Nagpasya si Layla na pumasok, sinusubukang tulungan si Alex sa pamamagitan ng paghahagis ng isang bagay sa nilalang na nakakagambala dito. Sa huli ay natalo nilang dalawa ang nilalang, ngunit hindi pa ito tapos. Layla, hinihinal, nagpapanik pa rin. Salamat. Pero bakit ikaw? Bakit mo ako pinoprotektahan? Bumagal ang eksena, humihinga ng malalim si Alex, tumutulo ang pawis sa mukha. Sandali siyang natigilan, nakatingin kay Layla ng masalimuot na tingin. Boses ni Alex, tumigas, puno ng kalungkutan ang mga mata. Layla, hindi ako normal na tao. Ako ang napili para protektahan ka dahil ikaw ang susi sa digmaang ito. Ang eksena ay mabilis na naputol na nagpapakita ng ilang mga eksena ng nakaraan ni Alex. Nakasuot siya ng baluti, nakikipaglaban sa mga supernatural na nilalang, nagpoprotekta sa isang nayon. Ang mga larawang ito ay nagpapakita na si Alex ay dating isang malakas na mandirigma, ngunit mayroong isang bagay na malabo, hindi nahayag. Layla, hindi makapaniwala, kahina-hinalang mga mata. Ikaw ay isang mandirigma. Bakit wala akong narinig na nagsalita tungkol dito? Boses ni Alex sa miserableng boses. Dahil ayokong malaman mo. Dapat maging mapayapa ang buhay mo, hindi nabibigatan sa mga madilim na bagay na ito. Pero ngayon matanda ka na at hindi ka kayang iwan ng mga nilalang na ito. Tahimik na nakatayo si Layla, naguguluhan. Pakiramdam niya ay gumuho ang buong mundo niya. Hindi lang siya nakaharap sa mga supernatural na panganib, kundi pati na rin ang mga katotohanan hindi niya akalaing kakaharapin niya. Boses ni Layla, nasakalang boses, nahihirapan sa emosyon. Pero, I don't know if I'm strong enough to face all this. I'm just a normal girl. Paano ko lalabanan ang mga ganyang nilalang? Ang eksena ay nagbago kay Alex na nakatayo sa tabi ni Layla, ang kanyang kamay sa kanyang balikat, ang kanyang mga mata na puno ng determinasyon. Hindi mo kailangang harapin itong mag-isa, Layla. Magkasama tayong lalaban. At tutulungan kitang matuklasan ang lakas na hindi mo alam. Mabilis na naputol ang eksena na nagpapakita ng ibang mga aswang na lumilipat mula sa mga anino na nagpapahiwatig na ang laban ay hindi pa tapos. Parehong nakahanda, naghahanda para sa mga hamon sa hinaharap. Lalaban ako. Kung sino man ako, hindi ko hahayaang sirain ng mga nilalang na ito ang mundo. At hindi ko hahayaang mamatay muli ang aking ina. Nagsisimula ang eksena sa madilim na gabi, bumuhos ang ulan, bumalot ang mamasamasa na hangin sa bahay. Mag-isang nakaupo si Layla sa kanyang silid, madilim ang mga ilaw. Dumagundong ang kulob sa labas na lalong nagpatense sa kapaligiran. Binuksan niya ang isang lumang kahon, sa loob ay may mga lumang larawan at gamit ng pamilya. Larawan ng matandang pamilya nila ng kanyang ina at isang kakaibang lalaki. Layla, pabulong, nag-iisip na boses. Dad, itong lalaking ito, sino siya? Bakit hindi ko pa siya nakita? Bakit inilihim siya sa akin ng nanay ko? Closer shot, isang lumang larawan ng pamilya ni tatay na nakasuot ng warrior armor. Matangkad siya, determinado ang kanyang tingin. Hinawakan ni Layla ang larawan, tumataas ang kuryosidad at pagdududa. Layla, patuloy na bulunan ang boses. Palaging sinasabi ni nanay na namatay si tatay noong bata pa ako, ngunit may hindi tama. Hindi kailanman pinag-uusapan ni nanay ang tungkol sa kanya, at palagi kong nararamdaman na may isang sikreto na ayaw niyang malaman ko. Hanggang ngayon, nang malaman ko ang katotohanan tungkol kay nanay. Pakiramdam ko ay kailangan kong malaman ang higit pa. Ang eksena ay nagbago sa isa pang gabi,
pumasok si Layla sa kabubatan kung saan nakita niya ang kanyang ina na nag-transform bilang isang aswang. Kakaibang mga tunog ang nagsimulang marinig. Si Layla ay naglalakad sa daan, umuulan sa mga dahon. Bigla siyang nakakita ng isang lumang libingan. Ang libingan ay may nakaukit na pangalan ng kanyang ama. Layla, nanginginig ang boses, puno ng pagtataka. Per, bakit ka nandito? Itong libingan. It can't be coincidence. Nag-zoom in ang kamera sa puntod. Sa tabi ng libingan, may isang tapyas ng bato na may pangalan ng ama ni Layla, kasama ang kakaibang simbolo, tulad ng marka ng isang mandirigma. Layla, mahinahon ang boses, ngunit puno ng takot. Per, inaway mo ang aswang. Ikaw ang nagprotekta sa pamilya namin, pero bakit kailangan mong isakripisyo ang lahat? Tumayo si Layla, puno ng sakit at kawalan ng kanyang puso. Patuloy siyang nakatingin sa stone tablet, nararamdaman ang kakaibang kapangyarihang nakatago sa loob nito. Boses ni Layla, nagsalita ng mas malakas, parang nakikipag-usap sa libingan. Pare, hindi lang ikaw ang tagapagtanggol ng iyong pamilya. Isa kang mandirigma, at marahil kailangan mong magsakripisyo, hindi lamang para sa iyong pamilya, kundi para sa mas malaking layunin. Ngunit hindi mo sila kayang patayin lahat. At ngayon turn ko na para gawin ito. Fast forward to the next morning, Layla returns home, determined. She stood before her mother, her eyes wala na puno ng pag-aalinlangan, but with deep pain. Ang kanyang ina ay nakaupo pa rin tulad ng dati, ang kanyang mukha ay malabo sa dilim. Layla, boses na puno ng determinasyon. Inay, alam ko ang totoo. Higit pa sa isang mandirigma ang aking ama. Pinrotektahan niya ang pamilyang ito mula sa mga aswang. Ngunit napakalaki ng halagang ibinayad niya. Bakit mo itinago sa akin ang lahat ng ito? Dahan-dahang itinaas ng ina ni Layla ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay kalmado, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na parang may pinipigil na emosyon. Nanay ni Layla, malungkot ang boses, problemado. Itinago ko ito sa iyo dahil ayaw kong pasanin mo ang bigat ng digmaang sinimulan ng iyong ama. Hindi mo alam kung ano ang nangyari pagkamatay niya. Kinailangan kong lumaban ng mag-isa. Layla, tense at naiinip. Pero hindi ako pwedeng tumayo na lang at panoorin ang mga ganito. Nay, may mga kakayahan ako na hindi mo sinabi sa akin. Matagal ko na itong nararamdaman. Lalabas na sila. Nay, kaya ko na. Tumayo si Nanay Layla, lalakad patungo kay Layla, parang natatakot ang mga mata. Ipinatong niya ang kamay niya sa balikat ni Layla, pero parang nahihirapan siya sa sarili. Nanay Layla, mahinahon ang boses, puno ng pag-aalala. Ikaw hindi mo naiintindihan. Hindi mo kaya. Hindi ka nila pababayaan. Ang mga nilalang na iyon ay hindi madaling talunin at baka pagbayaran mo ang iyong buhay. Huminga ng malalim si Layla, pagkatapos ay tumingin ng diretsyo sa mga mata ng kanyang ina. Kung hindi ako, sino? Anak mo ako, at hindi ko hahayaang sirain muli ng mga nilalang na ito ang pamilya ko. Hahanap ako ng paraan para kontrolin ang kapangyarihan ito. Si Layla ay nakatayong mag-isa sa kabubatan, ang mahinang liwanag mula sa kanyang flashlight na nagbibigay liwanag sa isang sinaunang inskripsyon na nakaukit sa isang puno. Isa lamang na may ganitong bloodline ang maaaring wakasan ang sumpa. Itong bloodline iyon ang kapangyarihan ko. Naglaban sina ama at ina para protektahan ako. At ngayon lalaban ako para wakasan ang digmaang ito. Nagpraktis si Layla, natutong gamitin ang nakatagong kapangyarihan sa loob niya. Nakatayo siya sa kabubatan,
makapangyarihan ang kanyang mga suntok at galaw. Isang mahiwagang liwanag ang bumublas mula sa kanyang mga kamay, dahilan para umatras ang mga nilalang sa kadiliman. Hindi ako magpapatalo. Poprotektahan ko ang mundong ito dahil alam kong may malaking misyon ako. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong nagtataglay ako ng tunay na kapangyarihan. Isang gabi, tahimik at tensyonado ang hangin. Nakatayo sina Layla at Alex sa tuktok ng isang burol, nakatingin sa madilim na kagubatan sa ibaba. Umihip ng malakas ang hangin, dala ang lamig. Sa kalangitan, nagtipon-tipon ang maitim na ulap, hudyat ng paparating na bagyo. Ang liwanag mula sa buwan ay lumiwanag sa ibaba, na lumikha ng isang makamulto na tanawin. Layla, sa mahina at determinadong boses. Masyado na tayong malayo para huminto. Buong buhay ko ay nahuli sa digmaang ito, ngunit ngayon handa na akong harapin ito. Tumayo si Alex sa kanya, puno ng pag-aalala at determinasyon ang kanyang mga mata. Natigilan ng dalawa, tanging ang tunog lamang ng hangin at ang tunog ng kagubatan sa paligid. Alex magiliw ngunit seryoso. Layla, this war is not just about you, it's all of us. You're not alone, I'll always be here. Napatingin si Layla kay Alex, ang mga mata nito ay parehong hindi pamilyar at nagpapasalamat. Ramdam niya ang lakas sa kanya, ngunit alam din niya na, sa pagkakataong ito, hindi maiiwasan ang kanyang kapalaran. Layla, matatag ang boses, puno ng kumpiyansa. Hindi na ako natatakot, Alex. Alam ko ang totoo sa sarili ko at lalaban ako hanggang dulo. Mabilis na naputol ang eksena patungo sa ibang bahagi ng kabubatan kung saan bumagsak ang dilim. Lumitaw ang isang kawan ng mga aswang, sumasayaw ang mga nilalang na ito sa dilim, umaalingaw-ngaw sa malayo ang kanilang nakakatakot na sigaw. Gumagalaw sila, pinangungunahan ng isang matanda na aswang, na may kumikinang na pulang mata at matipunong katawan. Layla, mahinahon ang boses, nag-aalala ang boses. Darating sila. Sila ba yan? Alex firm. Sila yon. Ngunit ngayon ay magtatapos ang digmaan ito. Hinihila ni Alex si Layla sa isang fighting position. Mahigpit niyang hinawakan ang nagniningning na espada, habang nakatutok si Layla. Ang kamay nito ay naglalabas ng kakaibang liwanag. Ang liwanag na ito ay hindi lamang proteksyon, kundi pati na rin ang kapangyarihang nagising sa loob niya. Layla, malakas ang boses, puno ng paghahanda. Hindi na natin hahayaang mamuno sila sa atin. Ang eksena ay lumipat sa dramatikong labanan sa pagitan ni Layla, Alex at ng mga aswang. Ang liwanag mula sa kamay ni Layla ay tumatama sa mga madilim na nilalang na naging dahilan upang sila ay mahulog na parang mga dahon sa hangin. Si Alex ay nakikipaglaban ng may sukdulang determinasyon. Ang kanyang mga laslas ay makapangyarihan at tumpak. Matindi ang labanan, tumalsik ang dugo, umaalingaw-ngaw ang tunog ng bakal na sagupaan ni Layla. Ang bawat hangin ay umaalingaw-ngaw sa Layla. Ang mga strike ay nagdudulot ng hindi nakikitang kapangyarihan. Ang bawat hakbang ni Alex ay isang perpektong taktika. Layla, malakas, puno ng kapangyarihan. Tatapusin natin ang lahat dito. Tuloy ang labanan. Unti-unting nagkakaroon ng kontrol si Layla sa kanyang mga kapangyarihan, ngunit nahaharap din siya sa mas malalakas na nilalang. Pinoprotektahan siya ni Alex, ngunit pareho silang nasubok sa lakas ng pakikipaglaban. Parehong nararamdaman na ito ang mapagpasyang labanan. Alex, mabigat na paghina, determinadong boses. Don't back down, Layla. This is our only chance. Ginagamit ni Layla ang lahat ng kanyang kapangyarihan, lumikha ng isang misteryosong halo sa kanyang katawan.
Ang mga nilalang na aswang ay tila hindi maabot ang mga ito. Sa wakas, ang isang malakas na suntok mula kay Layla ay natalo ang nasa hustong gulang na aswang, na naging dahilan upang ito ay maglaho sa hangin. Gayunpaman, sa sandaling ito ay tila nagtagumpay, isang higanteng anino ang lumitaw mula sa likuran, isang napakalakas na aswang, na may dalang nakatatakot na kapangyarihan. Layla, determinado, mapaghamong boses. Hindi pa tapos, aswang. Tatapusin ko na ang lahat. Sumugod si Layla sa ulong aswang, malakas na naglalabas ng liwanag mula sa kanyang kamay, parang isang alon ng enerhiya na sumasabog. Puno ng tensyon ang huling labanang ito, ngunit hindi na si Layla ang mahinang dalaga. Siya ay naging isang tunay na mandirigma. Sa wakas, natalo ni Layla ang ulong aswang. Naglaho ito sa isang malakas na liwanag. Bumagal ang eksena, magkatabi sina Layla at Alex, humihingal, parehong pagod, ngunit puno ng determinasyon ang kanilang mga mata. Layla, hinihingal, ngunit determinado. Nagawa natin, Alex. Sa wakas natapos na natin ang digmaang ito. Tumingin si Alex kay Layla, puno ng paggalang at pagmamataas ang kanyang mga mata. Alex, malumanay, mahina ang boses. You won, Layla. Not just this war, but your destiny. Pero hindi dito nagtatapos. Pakiramdam ko ay may natitira, isang banta na hindi pa nagagawa. Ang kuha ay nagpapakita ng mga anino na nakatago pa rin sa malayo, na nagmumungkahi ng isang bagong banta na hindi pa naasikaso. Nakatayo sina Layla at Alex sa unahan, alam nilang hindi pa talaga tapos ang laban. Layla, determinado, malakas na boses. Magkikita tayong muli, hindi titigil ang mga nilalang na yon. At lagi akong lalaban. Ang imahe ni Layla at Alex na nakatingin sa abot-tanaw, ang mahinang liwanag mula sa pagsikat ng araw, ay hudyat na magsisimula na ang isang bagong paglalakbay. Ang mga tanong tungkol sa kanilang kinabukasan, tungkol sa supernatural na mundo, at kung ano ang susunod na mangyayari ay nananatiling bukas.